Nahack ang official website ng Senado sa gitna ng umano'y banta sa kanilang seguridad. Nag-iwan pa ng mensahe ang mga hackers sa mga senador. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Mag-aalas 12 ng madaling araw kanina, nagbago ang website ng Senado. Naging black ang interface. May mensahe rin ito na naka-address sa Senado. Ang nakalagay, "We are watching." Nakasaad pa rin yan na ang digital generation ay nakakita, nakakapag-record at nakakapag-imbestiga at nakakaalala. Hindi rin daw na ililibing habang buhay ang impormasyon at mawawala raw ang tiwala ng publiko kung wala ring katapatan. Mensahe ng hackers sa mga naglilingkod daw ng may integridad, ipagpatuloy ang gawain. Pero sa mga umaabuso sa tiwala ng publiko, babala nila. May nagmamatsyag na mamamayan. Kinumpirma naman ng Office of the Senate ang nangyari. Tinawag nila itong defacement incident kung saan interface lang ang nagbago sa website. Agad daw nagsagawa ng security protocols at investigasyon kaugnay niyan. Wala namang indikasyon na nakompromiso ang kahit anong confidential o sensitibong impormasyon mula sa website. Ang DICT naman isinailalim sa maintenance ang website bilang precautionary measure. Kasalukuyan daw silang nakikipagtulungan sa mga otoridad para sa forensic analysis para sa mga nasa likod ng defacement. Pero ang gumawa niyan, nagpakilalang Nullsec PH, isang non-profit organization na nagsasagawa ng hacktivism at digital protest. Gate nila walang nagbayad para gawin nila ang defacement sa website ng Senado. Ang panawagan lang daw nila, transparency at pananagutan, kaugnay na nangyaring umanong katiwalian sa gobyerno. Ang pangahak na yan nangyari kasunod ng banta umano sa seguridad ng Senado. Kaya ngayon naka-heightened alert ang institusyon kung saan higit 300 pulis ang nakadeploy. Alinsunod yan sa direktiba ni Acting Senate President at Senate Pro Tempore Win Gatchalian. Kaya ang mga papasok sa Senado, daraan sa masusing security check. May mga barbed wire din sa kahabaan ng Jokno Boulevard para harangan ang mga magrarally sa labas at hindi makalapit sa gate. Kaninang umaga, pinagtatanggal ng mga otoridad ang mga tent at tarpaulin ng mga Duterte supporters na ilang linggo nang nagrarally sa labas ng Senado. Nag-inspeksyon din dito si NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Aberin para matiyak ang seguridad ng institusyon. We will not take that lightly. Kung ano man yung nababasa natin sa social media, binibigyan din po natin ng pansin. Nag-adjust po tayo ng deployment at naghahanda po tayo. Continuous po yung threat assessment na natin. Dahil sa mahigpit na seguridad at naka-work from home din ng mga empleyado, walang nakaschedule na anumang pagdinig sa Senado. Hindi na rin natuloy yung nakatakdang pagpupulong ng Cayetano Block kaugnay ng flood control scandal bilang respeto sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.